So, hello guys, what's up? It's me again, si Mima Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, ito na nga, mga minamahal, bistado po malala itong si Senator Bongo sa kanyang ginawang kasinungalingan, sa kanyang ginawang fake news. I mean, nag-comment. Pasensya na mga minamahal kung medyo wala ako dito sa aking studio, baka nababothered kayo. Nandito po tayo sa sa kabilang bahay. Wala po tayo sa ating studio dahil inaayos ko na naman ulit ang ating studio kasi parang meron na basag doon na glasses. So anyway, hayaan nyo na yan yung studio na yan. Huwag kayong mabothered kung bago yung background natin ngayon. So, ang pag-uusapan natin nga ngayon mga minamahal is yung ginawang pagsisinungaling ni Senator Bongo na siyang nabisto po ng mamamayang Pilipino at ng mga mamahayag ng mainstream media. Kasi alam nyo naman po, di ba mga minamahal, na itong si Senator Bongo, isa po ito sa mga pumirma para po ma-bypass yung operation ng Pogo sa bansang Pilipinas. Kasalanan din kasi naman to in the first place ni former President Duterte. Nag-ala-abogado siya kahit hindi niya naman trabaho yung mga trabaho ng Kongreso. Binaypas nga nila mga minamahal itong operation ng Pogo. So sa mga hindi po nakakaalam mga minamahal, meron pong naging tweet at Facebook post itong si Senator Bongo nung mga nakaraang linggo. So yung kanyang tweet is patungkol nga po na hindi daw siya sang-ayon dito sa illegal operation ng Pogo. Meron po siyang tweet mga minamahal na hindi daw po siya sang-ayon sa Pogo. Pero bakit nasabi nating sinungaling or bakit po siya finact-check? Kasi mga minamahal, isa po siya sa mga signatories. Isa po siya sa mga pumirma para nga po ma-bypass yung illegal operation ng Pogo sa bansang Pilipinas para magkaroon ng operation ang Philippine Offshore Gaming dito sa bansang Pilipinas. So doon pa lang mga minamahal, napakagrabe na pong ginawang pagsisinungaling ni Senator Bongo. Well, kung sa bagay, mga minamahal, ano pa ba nga aasahan natin dyan? Meron na yung napakadaming kaso, plunder case, 'di ba? May issue din sa family company name nila, yung CLTG. 'Di ba? Involved din to sa di umano'y war on drugs dahil siya daw po yung nagbibigay ng pera sa mga nakakota. So ano pa ba yung aasahan natin diyan? Balimbing itong si Senator Bongo. Kaya nga po siya binisto at finact-check ng News 5. Hindi naman mga minamahal lalaki yung boses natin kung hindi dahil sa mga mamamayang Pilipinong nag-call out eh. Kaya salamat din dito sa News 5 sa ibinalita nyo at for sure ako yung ibang mga Pilipino ay nagising at namulat dito nga po sa ginawang kagaguhan ni Senator Bongo. Kaya kayo mga mamamayang Pilipino, habang maaga pa mag-isip-isip na kayo ng mga senator na iboboto ninyo. 'Di ba? Yung hindi yung balimbing. Tulad nito ni Senator Bongo, hindi niya kayang panindigan yung kanyang ginawang katarantaduhan noon. Dapat yung kailangan natin dito mga minamahal is yung may puso para sa mamamayang Pilipino. Bakit? Ano ba yung naging produkto ng Pogo sa Pilipinas? Di ba wala mga minamahal? Mas madami yung ill and negative effect kaysa sa positive. Wala nga positive eh. Puro ill effect. Pasakit sa mamamayang Pilipino ang ginawa ng Pogo na yan dito sa bansang Pilipinas. Tumaas yung crime rate, madami ang na-addict sa gambling, lumaganap yung tax and scamming, madaming natutorture, 'di ba? Madaming mga pinapahirapan. So walang magandang effect itong Pogo sa bansang Pilipinas, bagkus pinahirapan pa tayo. So, dahil nga naging tawag dito mga minamahal, dahil nga naging putok itong usapin na to at baka iniisip ni Bongo na yung kanyang pangalan ay bumantot dahil isa siya sa mga signatories. Ngayon, naglaban bawi itong si Senator Bongo. So ngayon, panoodin natin tong balita ng News 5. Finact-check po itong si Bongo ni Ed Linggaw. Torture, kidnap for ransom, pang-iskam at pagpatay. Yan po mga isyong dinidikit sa mga operasyon ng Pogo o yung Philippine Offshore Gaming Operators. Kabilang sa mga matagal na kontra sa Pogo ay si Senador Bongo. I-fact check po natin yan. Hindi ko ba nahiya doon, Bongo? Finact check ka ng mainstream media. 'Di ba?
Sa patuloy na pagdinig ng Senado tungkol sa mga illegal na aktibidad na kinasasakutan ng mga Pogo, si Senador Bongo naninindigan na noon pa ay hindi raw siya sang-ayon sa Pogo. Lalo na raw kung ito'y nakakapekto sa peace and order ng bansa. Muling ginit ng Senador sa kanyang social media post noong September 9 na for the record ay ayaw daw niya sa Pogo. Basahin natin yung post ha. September 9. Ako po mismo noon pa against ako sa Pogo pag apektado na po ang peace and order. For the record, ayaw ko talaga ng Pogo. Ayaw mo pa talaga sa Pogo? Bakit ka pumirma? Para magkaroon ng para ma-bypass yung Pogo dito sa bansang Pilipinas. Alam nyo mga minamahal, kita nyo balimbing, 'di ba? Nakikita nyo yung pagiging kupal. Ito yung nakaka-stress Kupal talaga mga minamahal para lang malinis yung kanyang pangalan. Ngayon, nambabalimbing, nangungupal, nagsisinungaling. Buti na nga lang talaga may mamamayang Pilipino na may social media na lumakas po yung boses natin. Kaya na-call out itong si Senator Bongo sa kanyang ginawang katarantaduhan. At salamat din pala dito sa News 5 sa ginawa nilang report at pagpa-fact check dito sa naturang senador na to na walang ibang inisip kundi yung kanyang sarili. Pang sariling interest lamang. Continue. Post na yan, meron na po ngayong 1.5 million views. Pero mga kapatid, dati pa nga bang hindi pabor ang senador sa Pogo? Yan ang ating bibigyan ng konteksto. Sa pagsusuri ng ating fact-checking partner sa Facts First PH, bagamat nagpahayag sigo ng suporta sa total ban ng Pogo nitong Hulyo, matatandaan na noong taong 2021, isa po siya sa mga senador na bumoto pabor sa Republic Act 11519 o pagpataw ng buwis sa operasyon ng mga Pogo. Noong Setyembre naman ng nakaraang taon, hindi kasama ang senador sa mga pumirma sa rekomendasyon ng Senado sa pag-phase out ng Pogo sa ating bansa. Paalala mga kapatid, mainam po na ating suriin at bigyan ng tamang konteksto ang mga nilalabas na pahayag ng mga opisyal ng ating pamahalaan para hindi tayo madaan sa matatamis na salita na wala naman palang katotohanan. See? May paalala si Ed Lingaw. Although hindi ko to gusto si Ed Lingaw pero I like the way na i-explain niya kung paano po ang ginawang pambabalimbing ni Senator Bongo sa mga mamamayang Pilipino. Kinukupal niya Kita nyo? Tawag dito, isa pala siya sa mga pumirma, tapos isa din siya sa mga umayaw para i-phase out ang Pogo. Diba? Although nagbigay siya nung Hunyo ng suporta na i-total ban yung Pogo. Kasi alam niya talaga na ibaba naman talaga ng ating pamahalaan ng Pogo Lalo pat na amoy na yung mga masangsang na gawain dyan sa loob ng Pogo na yun. Dahil illegal naman talaga mga minamahal. Naamoy niya na, kaya nagpahayag na siya ng suporta at wala na siyang choice. Ngayon na nagpahayag siya ng kanyang suporta, dinagdagan niya pa ng exaggerated comment. Ano yung exaggerated comment, mga minamahal? Yung sinabi niya na against daw siya sa Pogo. Paano siya naging against? Isa nga siya sa mga pumirma at isa din siya sa mga taong humadlang para i-phase out yung Pogo na yan. 'Di ba? Ganyan po kakupal itong si Senator Bongo. Kaya nga medyo nai-stress ako dito kasi ito yung mga ganitong klaseng senador. Ito yung mga senador na hindi mo talaga pwedeng maasahan. Kasi bukod sa sinungaling, 'di ba? Caught on act, lying, 'di ba? Alam niyo naman mga minamahal, is kupal. 'Di ba? Walang paninindigan, walang isang salita. Noon pumirma ka, dapat pinanindigan mo na lang. Kaya ako pumirma diyan dahil yan po yung utos ni Digong. Kaya ako pumirma diyan kasi may buwis na makukuha ang Pilipino. Pwedeng ganun, panindigan mo na lang. Pumirma ka Pero yung gagawin mong mantatarantado ka, magsisinungaling ka, mangungupal ka sa mamamayang Pilipino, hindi na tama yun, Bongo. Hindi na tama yun para may uplift mo lang yung sarili mo. Di ba yung magsisinungaling ka? Wag ganun. Pangit yun. Kaya ito, mga minamahal, hindi ito karapat dapat manalo. Kasi yung utak nito, kupal, nangungupal Di ba? So, maging mapanuri tayo mga minamahal sa mga senador na nanliligaw ng mga matatamis na salita. Maging mautak para din po ito sa ating kinabukasan ng bansang Pilipinas. Anyway, yun po mga minamahal. It's me again, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. Maraming salamat mga minamahal.